Magandang araw po, mga minamahal mga magulang kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng mga salita niya, ang Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay parang pamagat po ng isang pelikula. Ang tanong po natin na pag-usapan, ano ang Apocalypse? Galing po sa salitang Grego, ang Apocalypse na apokalupsis. Ibig sabihin, pagpapahayag, paglalantad, at pagtatanggal ng taklob. Kung minsan po tinatawag na Apocalypse ni Juan ang libro po ng pahayag, o yung Book of Revelation, dahil pinapakita po ng Diyos ang mga mangyayari po sa huling araw kay Apostle Juan. Ginagamit po ang katagang apocalyptic literature dahil sa paggamit po ng mga simbolo, imahe, numero para sa mga darating na kaganapan, mga pangyayari. Maliban po sa libro ng pahayag, may iba pa pong libro sa banal na kasulatan na masasabi kong apocalyptic. Ano po? Tingnan po natin ang Daniel, Kabanata 7, hanggang 12, Isaias, Kabanata 24, hanggang 27, Ezekiel, Kabanata 37, hanggang 41, at Zacarias, Kabanata 9, hanggang 12. Sinunod po sa simbolo at imahe ang ilang mga bahagi ng Biblia para turuan po at palakasin ang loob ng mga tagasunod ng Panginoon. Madalas po gamitin salitang apocalypse para po sa mga huling araw, at naroon na nga po tayo, umating na tayo doon sa mga huling araw. Ibig sabihin po ng apocalypse, tumutukoy po ito sa mga mangyayari sa mga huling araw. Ang tinutukoy po natin, pagdating po ng Panginoong Jesucristo at ang Battle of Armageddon. Mahahayag po ang Diyos, ang kanyang puot, ang katarungan niya, at ang pag-ibig po natin, Panginoon. Ang pinakamataas po na kapahayagan ng Diyos ay si Jesus. Dahil pinakilala po niya sa atin ang Diyos Ama. Basahin po natin ang Juan 14. Sabi po rito, sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing pakita ko sa iyo ang Ama? So siya po nare-reveal sa atin sa Ama. So kung sa simbahan po natin o iglesia natin, puro tayo Ama, ang tinuturo natin tungkol sa Ama, pero binabaliwala na natin anak, at hindi natin kilala kung sino talaga siya at ano siya. No? Sinasabi po nating tao lang siya, no, na nilikha siya ng Diyos. Hindi rin natin makikilala ang Ama. Kasi ang Panginoong Hesus ang tagapagpakilala o nagpapahayag kung sino ang Ama at anong plano po niya sa atin. Ito. So, mag-isip-isip na po kayo kung ang Panginoong Hesus ay ginagawa niyong tao lang o ginagawa niyo siyang isang nilikha rin ng Diyos na kagaya natin. So, ang importante po makilala niyo muna kung sino ang anak ng Diyos. At kapag nakilala niyo kung sino siya at marinig niyo o maunawaan niyo ang kanyang mga aral, ano, saka niyo makikilala ang Diyos Ama. Yun. Saka po tayo makakarating sa presensya ng Diyos Ama. Sa Hebreo 1:2, saan po natin doon? Ang banal na kasulatan. Kung po sa Hebreo. So, ito po nakalagay dito. Ngunit na huling araw, nangusap siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. Sa magitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan.
At siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ayan. Okay. Nakalagay dito, nangusap siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. Ayan. So, importante pakinggan natin kung anong sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya ako po laging sinasabi po sa bandang huli ng mga video na ginagawa ko rito na importante po kapag kayo nagbabasa ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo muna ang Panginoong Jesucristo na siya namang magpapakilala sa atin sa Panginoong Diyos Ama. Okay? Yun. So, sa church po ninyo, kung pinagbabawal kayo magbasa ng Bible, huwag niyo pong intindihin yun. Intindihin niyo ang tamang relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung wala tayong alam. Para sa sarili natin, kung paano pumunta doon sa kaharian ng Diyos. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Okay? So, kumuha po kayo ng Biblia, magbukas kayo, simulan niyo po sa Gospel of John, at basahin po natin doon. At ang nakalagay po sa Biblia, basahin po natin nakasulat po sa Colosas 1, o tama ba? Okay. Colosas 1:27. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano, si Kristo ay nasa inyo, at ito ang basihan na pag-asa nyo na makakamtan ninyo ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. So, ano daw ang lihim na plano ng Diyos? Si Kristo nasa atin. At ito ang pag-asa natin para makamtan ang kaluwalhatian ng Diyos. So, sa English po nakalagay, napakaganda. Christ in you, the hope of glory. So, kung gusto po nating maranasan ng lahat po ng plano ng Diyos sa buhay po natin, okay? Ang buhay na walang hanggan, ang masaya at intimate na pakikipagrelasyon sa Diyos. Una po natin dapat gawin, magsisi tayo sa mga kasalanan po natin, talikuran natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Para mapasatin po siya. Tanggapin po natin siya sa ating puso, papasokin natin ang Panginoong Jesus. At gawin po natin siyang sarili nating tagapagligtas at Panginoon na ating buhay. So, kanya-kanya pong kaligtasan, kailangan maging sarili nating tagapagligtas at Panginoon si Jesucristo. Nang sa ganon, matanggap po natin ang kaligtasan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan na pinangako po niya sa atin. Para sa huling araw, ready po tayo na makaharap ang ating Panginoon, ang mukhaan. Tama po? Malapit na po yung second coming na sinasabi. Pero bago po noon, syempre yung tinatawag na rapture o pagdangit ng mga tao po sa mundo na nagpasakop sa Panginoon Jesus o nakipag-isa sa Panginoon si Kristo. Ginawa siyang Panginoon tagapagligtas. So, para maging part po tayo o kabilang tayo sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon din po, tanggapin po natin ang kaligtasan na ino-offer po ng Diyos na nakay Kristo Jesus na kanyang buntong anak. Ang Panginoong Jesus po nagbayad ang kasalanan natin sa krus nang sa ganon tayo po ay mapatawad sa lahat po ng kasalanan. So, hindi po ibig sabihin nun, lahat po tayo napatawad na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kundi ang kailangan po natin, pagpasalamat sa Diyos at tanggapin yung regalo na yun ng kaligtasan
nabilin ng ating Panginoong Jesus ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. So kung yun po ang nais po natin, gusto natin mangyari, maligtas tayo, buksan po natin yun ang ating puso at dumulog tayo sa Diyos. Sabihin natin na tayo po ay nagsisisi na at humihingi tayo ng tawad at paghariin natin ang Panginoon sa Kristo sa buhay po natin. Sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming po salamat, Panginoon, sa napakagandang salita mo na pinahayag niyo po sa amin na nasa mga huling araw na po kami at malapit na pong dumating ang inyong bugtong na anak. Lord, gusto pong makasama, Panginoon. Makita kayo ng mukha, Diyos. Maranasan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ino-offer niyo po sa magitan niyo yung kaisa-isang anak na si Yesu Kristo. Kaya, Panginoon, humingi po ko ng kalinisan at kapatawaran sa lahat po na aking makasalanan. Tinatalikuran ko na po aking mga pananalitang hindi kaaya-aya, Panginoon. Mga iniisip ko, mga ginawa ko, Panginoon, laban sa kapwa ko at laban sa inyo, Panginoon, na nakasakit ng inyong kalooban, Panginoon. Naka-offend po sa inyo, O Diyos. Linisin niyo po ako mula ulong at talapakan, Panginoon, ng banal dugo ng inyong butong na anak sa Jesus. At Panginoon sa Kristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po maghari, Panginoon, at kumontrol sa trono ng aking buhay, Panginoon. At simula po sa araw na ito, ako kayo maglilingkod sa inyo. Mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling hininga. At Panginoon, puspusin niyo rin ako ng banal na Espiritu para maunawaan ko po ang inyong salita at may sa pamuhay ko to po sa araw-araw. Thank you, Lord God, sa kapatawaran ko na aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng kaluluwa ko, Panginoon. At sa buhay na walang hanggan, may pinagkakalob mo sa akin dahil sumasampalataya ako kay Jesus. Thank you, Lord, sa lahat po ng pinano niyong maganda. Sa katapatan niyo po sa akin, Panginoon, sa habag niyo po. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maligtas. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nanalangin ko niyan, matuwa kayo, maganda kayo. Dahil napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan po natin. Nakalagay po sa unang 1:1. Kung papahayag natin yung makasalanan sa po ay tapat at banal ng pagkatawad, at linisin tayo sa lahat na nating makasalanan at karamihan. So para na maghukay sa pananampalataya, basahin po natin ang Gospel of John. Dahil dito po makikilala natin ang Panginoon Kristo para maging ready po tayo sa pagdating niya. So kailangan po natin ma-develop po sa atin ng isang tamang relasyon, isang malapitan at matamis na relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon Jesus. So, basahin niyo po ang Biblia. Marami po namimigay ng Bible ng mga churches. Pwede rin kayong bumili sa mga bookstore. Marami po dyan. At sa mula maghanap kayo ng church na nangangarap po ng salita ng Diyos, hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofiya ng mundo, kundi ang salita ng Diyos walang dagdag ng bawas. Mula Genesis ang Revelation walang dagdag ng bawas. At hindi po pinapangaral ang salita ng tao, doktrina ng mundo. Tama po. At pag ng church, ang kusang paano pa sa Kristo lamang tinataas, walang dagdag. Hindi po tinataas ang pangalan ni Mama Mary, hindi tinataas ang pangalan ng pastor o founder ng church, ginagawang kapantay ng anak ng Diyos na siya raw ay appointed son of God. Maghanap tayo ng church na nagtataas lang po kay Yesu Kristo. Hindi po sa pangalan ng sekta, kundi si Jesus. Dahil siya lang po ang daan po patulong sa langit. Hindi po relihiyon ang daan papunta sa Diyos, kundi persona, si Jesus. Tanggapin po natin siya. Po. At sumunod muna tayo ng church kung saan po ang banal na Espiritu ang kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong po sa pagsamba at binabago ang buhay ng bawat mananampalataya. So kung kayo pinapagpala po natin video ngayon, ipagsabihin niyo sa mga tao, ipagkalat niyo po. Ninisagutan Diyos sa mga tanong po nila, hindi na po nila kailangan manood ng mga
programa sa TV na sumasagot ko no, pero pinapaikot lang ang mga tao, hindi naman talaga nasagot yung tanong nila, malabo, ano po. At ang pakay lang po nila pala, dalhin kayo sa grupo nila, sa sekta nila. Ano po, napakalungkot, tama po. Sila po yung mga bulaang guro, mga bulaang propeta, ano po. So, ngayon po may chance na po yung mga pakilala niyo kamag-anak na makatanggap ng mabuting salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng Panginoon na makapagliligtas sa kanila. Kaya i-share niyo po sa kanila ang tungkol po sa channel na to. Ano? At sumunod, maghanap tayo po ng church na kung saan po ang mga mananampalataya ay hindi binabawalan na magbukas ng Bible. Ano? Pinapayagan po sila mga pastor nila, mga miso nila, na saliksikin ang salita ng Diyos katulad ng mga taga-Berea. So, na-share ko na rin po dito sa channel na to ang tungkol po sa mga Bereans na hindi po nakontento po sa preaching ni Apostol Pablo at ni Silas, kundi po talagang hinanap nila sa salita ng Diyos, sa kasulatan, kung yun ba talaga ang tama, ano po? So, gayahin natin po yun, yung magandang pag-uugali na nila. So, kung may mga tanong kayo, feedback, suggestion, comment, sulat niyo po sa akin, mag-email kayo, kaya mag-tweet kayo, o mag-text, pwede rin, ano po, kaya lagyan niyo po sa baba, ano po, babasahin ko po yan lahat. At kung gusto niyo naman po magkaroon ng discussion tayo dito po sa channel na to, meron pong page, ano po, dito po sa channel na to, channel na My Lord and I, na may tab po na nakasulat discussion. Pwede po kayo maglagay doon kung meron po kayong gustong pag-usapan po natin, ano po, na parang nabibitin kayo sa mga talakayan po dito, pwede po natin ituloy doon. At paminsan-minsan magbukas po kayo doon sa homepage po ng channel na to, kasi nagpo-post po ako hindi lang po ng mga video, kundi pati mga comments din, ano po, yung mga nasa puso ko, sinishare ko rin po sa mga tagapanood. So, kung kayo naman po hiningi po ng Panginoon at tumulong sa ministry na to, gusto niyo po pong magpatuloy ang ating programa dito sa YouTube para marami po ang makilala sa Panginoon at maligtas, welcome po yung tulong na pinansyal at tulong na panalangin. So, ihulog niyo lang po dyan sa personal bank account po na dati pong payroll account ko. Natatrabaho po ako dati ng panggabi. Ito. At simulan ko pong mag-video po dito sa YouTube dahil po ang burden po na aking puso na maligtas po aking mga kababayang Pilipino. Po, nasa lahat sa salita ng Diyos, pabalik-balik sa simbahan pero wala natututunan. At paglabas po nila, ganun po rin po sila. Kasi hindi po tinuturo ang salita ng Diyos. Kulang po tayo sa pangunawa natin, ano po? No? So, dapat po tayo nagbabasa ng Word of God. Ano po? Para hindi po tayo madaling malindang ng mga maling turo. So, ano po bang dapat yung paalala? Kung kayo po kanina sumbay sa panalangin, pamalitan nyo rin po sa mga tao, mga kamag-anak nyo, mga kapamilya, na Kristiyano na kayo ngayon, napatawad na lahat ng makasalanan nyo at papunta na kayo sa langit. So, susunod po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.